Salamat sa ating Panginoon sa hapon ito na ipagpatuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Salamat sa ating Bible activities, meron tayong natutunan, meron din naging aral sa ating Bible activities. Hindi naman magigala na sa inarito sa Amen. Sa Diyos, sa hapon ito, nabalik tayo yung pagkakaroon ng kanyang salita. Muli sa pagkakataon na magmumula tayo dito upang may bahagi ang salita ng Panginoon. Dalangin ako na ay nagkaroon din ako ng unting bahagi na nawagitan ng ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at buksan ang ating mga Biblia dito sa Kawikaan, chapter 4. Kawikaan, chapter 4, 13 at saka 23. Dalawang verse yung ating pagpapatayan na ating pag-aaralan sa umaga nito. Basahin niyo yung 13, basahin niyo yung 23. Kawikaan, chapter 4, 13 at 23. Sabi niya rito sa 13 ng Kawikaan, 4:13, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Ingatan mo ang iyong puso ng musika sapagkat dinadaluyan ng buhay. Tayo na langit, mga tayo ko ng sister. Amang Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat naman sa inyong patuloy na magsama sa amin sa lugar na to. Salamat naman sa inyong pagkakasya na patuloy namin nadarama sa aming kalagitnaan. Wala pa kami ng umaga hanggang sa aming mga Bible activities. Maging sa mga oras na ito, Panginoon, alam namin na hindi mo po kami iniwanan. Sa mga oras na ito, Ama, hihiling ko namin na huli mo pong pakanin ang aming mga kaluluwa. Iwan mo, Panginoon Diyos, ang iyong manipin na siyang gagamitin mo upang ipahayag ang mga kuliang katotohanan ng iyong mga salita. At ang mga salita mo dito, Panginoon, siya pong maging daluyan ng magbigay sa amin ng patuloy na buhay. Sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang laging nagbibigay sa amin ng iyong pag-asa, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito sa inyong kamay, hiling ko namin na mangutap ako sa puso ng bawat sa amin. At sa inyong alilin, gamitin mo siya ang nanito. Para bagang ikaw mo siya namumutap sa bawat sa amin. Alam namin ang mga salita ay mahalaga sa amin. At sa tuwing nga, Panginoon, ito yung nagbibigay lagi sa amin ng pag-asa, ng inspirasyon. Sa muling paglakad namin naman, sa muling isang lingkong ito, ng mga salita mo, na itanin sa aming mga puso, na siya maging patuloy na garal sa aming Panginoon. Kaya purihin ang iyong pangalan, salamat naman sa katutunan, sa ngalan ko ng aming Panginoon. Amen. Isahin mo yung ating pag-aaralan sa rin ito sa 13. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat sa iyong buhay. Dito sa 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang title ng ating mensahe ay Handle with Care. Handle with Care. Ingatan, hawakan ng may pag-iingat. Handle with Care. Saan niyo malimit makikita ang tulad na ito? Handle with Care. Hindi, malimit niya nilalagay yung handle with care sa mga babae, di ba? Kasi pag maaari yung destination niya, siyempre, maaari kami pagsipat, maaari yung mga noon ay masira o mawasak. Kaya nilalagay ito ang handle with care. Hawakan ng may pag-iingat. At yung salitang yan ay mayroong magandang application sa ating mga kaluluwa sa ato na ito. Sapagkat ang ating kaluluwa, sabi nga, they should be handled with care. Kailangan hawakan ng may pag-iingat ang ating kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa, sabi ng Biblia, ito rin ng journey. Meron siyang paglalakbay. Di ba sabi sa Ecclesiastes 7,
ang kalabok ay mauwi sa lupa at ang iwa ay babalik sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating kaluluwa meron siyang paglalakad, di ba? Meron siyang pagtutunguhan, yung alabok uuwi sa lupa dahil ng una at ang iwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kaya nga yung ating kaluluwa ito, meron journey. Meron siyang paglalakad. Kailangan ang salitang ito na kailangan hawakan ng may pagmilihan yung kaluluwa ito. Sapagkat ang kaluluwa ay napakahalaga, kaya huwag natin kalilimutan yung salitang ating pag-aaralan. Handle with care. Sapagkat ang ating kaluluwa ito ay mahalaga. Sabi nga, ito'y kaisa-isang pag-aari natin na mawala ng lahat ng ito, pero yung ating kaluluwa sa atin niya. Wala na yung kapalit. Nag-iisang kaluluwa na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. Kaya ayaw natin na i-deliver iba yung ako na mayroong handle care. Kasi malayo puntahan niya. Ayaw mong dumating doon sa pagkatuhan na wasak na dami. So, sila, di ba? So, ganun din yung ating kaluluwa. Kasi may destination na pupuntahan. Ayaw natin na i-deliver ito o ibabalik natin doon sa hinaraman natin na sila. Wasak. Kaya pakahalaga yung salitang ito na hawak ang kaipaglingan ng ating kaluluwa. Una, salitang ito, handle care is proof the object is of value. Proof yan, di ba? Kung nilagay mo ng handle care, doon sa yung bagahe, sinasabihin mo yung paghahawak nito, ingatan mo yan, baka yan ay laptop o maraming babasakin, mga baso, ganyan. So, yung paghahawak nito, iingatan yan. Kaya yung the major reason for one handling pistol with care is value. Meron siyang halaga. Yung kaluluwa, kaya kailangan ito yung maging unang dahilan para sa atin na hawakan natin matibay o may pag-iingat ng ating kaluluwa. Sabi niya, it is for more than the world. Hindi pa sa mundo ito ang word daw ng kaluluwa. Ano sinabi sa Marcos, chapter 8, verse 36? Anong mapapakinabangan nao ang kanyang buong sanlibutan? Kung napapaharap naman ang kanyang kaluluwa. Di ba? It's more than the world, yung versus yung halaga ng kaluluwa ito. Kaya nga kailangan na ito'y hawakan ng may pag-iingat. At sabi ko na, it is worth more than the world. At isa ba, it is worth so much that Jesus came into the world to save it. You know? Yung kahalagaan ng kaluluwa ito ang ating Panginoon Kristo kung sa lupa upang pahalagaan ang kaluluwa niya. Ano sabi sa Mateo 1:21? At siya'y pangalan na isang nangyari at ikatawag sa kanya Jesus. Sapagkat iniligtas na kanyang bahay sa kanilang mga kasalanan. Kaya yun yung kahalagaan ng kaluluwa. Hindi na kaya pupunta rin ang ating Panginoon para maghinayas siya kung walang halaga ang kaluluwa ito. Pinamahal. Kaya sinabi nito, meron kahalagaan ng kaluluwa. It is precious that God gave His Son in behalf of it. Diba? Kaya sa kahalagaan ng kaluluwa niya, ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak. Diba sabi sa Romans 5:8, na nang tayo makasalanan para si Kristo'y lumahay para sa atin. Napakaliwanag, diba? Kasi mahal ng kaluluwa eh. Nangangang ng Diyos, pumunta dito sa lupa dahil mahalaga yung kaluluwa na matay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga ang kaluluwa ng mga minamahal. Kaya huwag natin sa walang bahala. At sabi mo niya, it is so valuable that Christ died for it. No? Namatay siya. Dahil sa kahalagaan ng kaluluwa niya. Kaya huwag nating pababayaan mo yung para bang liwanag ng bahala ang ipinakita ng Diyos sa kahalagaan ng ating mga kaluluwa.
Maraming ikaw hindi mo pinapahalagaan ng kaluluwa mo, ang Diyos niya papahalagaan. Pinahalagaan niya ng higit pa sa mundo ito. Diba? Yung kanya na isa-isang anak, itinigay niya para sa kaluluwa niya. Sabi nga, it's so clear that Jesus is now preparing heaven for it. Alam niya sa kahalagahan ng kaluluwa niya, itinagalan pa rin ng Diyos doon sa kabilang buhay. Diba? Hindi lang naman ang ating Panginoon. Tapos na. At siya umalis, pupunta doon sa langit. At sabi niya sa John chapter 14, tayo pinaghahangaan ng tahanan. Hindi nakahalagaan ng kaluluwa, mga minamahal. Ibig sabihin ng kaluluwa ito, hindi ito lang pala lupa ito. Maaaring sabi ng iba, ang kaluluwa, dito lang, di ba? Kaya sabi ng iba, magpakasaya ka na. Dahil sa langit, wala ng beer. Sabi ng iba, mga bagiinom. Habang kayo buhay, enjoy the life, sabi nila. Kasi may minsan na tayo mabuhay sa mundo nito, magpakasaya na tayo, sabi nila. Pero ang kaluluwa, itinaghahangaan ang ating Panginoon sa kabilang buhay. Pero tayo ba may mga kaluluwa sa hawag ito, pinaghahangaan natin mo. Hinihingaan natin ang nahawag natin may pag-iingat ng ating kaluluwa. O paano ang Diyos pinahalagahan na yun? Diba? Binigyan niya ng malaga, hindi niya pinabayaan na ito yung nanatiling iwasan. Diba? Hindi niya pinanatiling ito yung walang solusyon. Kaya, handle care our soul. Sabi niya sa pangalawa, handle care indicates that the object can be damaged or destroyed. Kasi totoo ito sa ating kaluluwa. Pwede itong masira. Diba? Ano sabi ng Biblia? The soul will devour because of sin. Pwede siyang makahanap dahil sa kasalanan. Ano sabi ng Romans 3:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamakayan. Diba? Ibig sabihin, pwede kami makahanap o mapapasawag na ito ang mga kaluluwa ito dahil sa kasalanan. Kung hindi natin pag-iingatan ang kaluluwa ito, at yung kasalanan ay pinag-ubaya natin gawin, sa mga ating kaluluwa ng nagkakasada, at yung katawan ito ay masakapan lang. Yung kalalahang kaluluwa ito ang siyang pananagot sa harapan ng Diyos. Kasi yung katawan ito natin na yung kalabo na ibuli babalik sa lupa. Ito babalik na sa lupa. At yung sabi yung kaluluwa ay babalik sa Diyos yung nagbigay sa Kanya. Paano kung nasinig Diyos ka ng wasak? Diba? Ano sasabihin ng pinagpadalahan? Bawal, padalahan ng bakit? Diba? Wasak. Diba? Meron doon makalagay, handle this year. Ibig sabihin, pinabayaan. Kaya nga, sana po ito, huwag natin po kaya ng ating kaluluwa na mawasak dahil lang sa kasalanan. Ang kasalanan na mawawasak sa ating kaluluwa ng minamahal. Alam niyo mga kalungkot sa majority with ito. Hindi nga majority. Napakaraming tao ang itong kanilang kalagayan. Diba sabi na sa Matthew 7:13, magsipasok kayo sa makikot ng pintuan. At malapat ang daan, at gawin maraming nagsisipasok. Diba? Maraming nagsisipasok, maluwag yung daan eh. Walang bawal, diba? Hindi mahigpit ang tulog. Pero sa masikip, makikot, pag-iingatan mo ang iyong kaluluwa. Sa bawat sa aming na yan, mayroong kaluluwa ng ating Panginoon na dapat sustain. At ang tao, kailangan niya sumunod doon. Hindi ang tao gagawa lang ng sarili kaan para natutulog sa namin. Sa pagkakiligyan ng Diyos, ang nakikot at maluwag na daan, mabinilan tayo dyan. Kung gusto ka ng maluwag, hindi ko lahat. Diba? Kaya pagkakala na yung kaluluwa mo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Kasi mawawasak yan. Dahil sa luwag na daan, sa daan ng tao, minamahal na tao sa daan, dyan sila dumadaan.
Pero tayo nagsisikap dumaan sa tamang ikot sa pagkakais natin ng ating kaluluwa, may deliver natin sa ating Panginoon na walang bahid o sira o wasak. Dahil nais natin ang ingatan, sabi ng ating Panginoon. Sabi niya sa pangatlo, handle and care are words of caution. Sabi niya nung handle and care, ito parang caution. Wala, di ba? Wala, doon sa naghahawak ito. Kaya nga, it should be caution in handling the Word of God. Sabi doon sa teksto, hawakan mo ang higit ang turo, huwag mong bitawan sapagkat iyong buhay. Kung hawak mo na yung turo na yun, sana mo ito, huwag mo nang bitawan. Sapagkat man din yung buhay. Ano sabi nyo? Pagkakain sa atin na nasa yun na yung matutuwanan, baka sa mga mawala lang ito. Kaya pagkakain sa atin eh. Kaya salita ng Diyos, huwag natin pagkakalaan. Huwag tayong dahil ng isaw. Dahil sa isang biglang pagkain, ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay. Maaaring salita ng Panginoon, ipagpalit natin sa isang bagay lang. Dahil sa ating boyfriend, dahil sa ating kaibigan, dahil sa ating mga business sa buhay. Huwag natin biro yung salita ng ating Panginoon. Napapasok sa ating day na lalabas ng kabila, napapasok sa panabang, pagkalis wala na yung salita ng Diyos. Wala na natandaan. Kaya, yung wala ang aming Panginoon. May kursus niya, yung pahiwatig siya natin, yung salita ng Diyos, hawakan natin matibay. Ito yung ating pinangahawa natin. Wala yung mga pangako ng ating Panginoon. Kaya kung hindi mo makakagawa ng pangako ng ating Panginoon sa buhay nito, paano na tayo? Dumating yung mga pagsubok o yung mga trahedya dito sa mundo nito, paano na tayo? Diba? Sabi nga doon sa mga aral ng Sunday, hindi lang ang mangyayari yung kagaya ng nangyari sa Tacloban. Kung mangyari yung window na sinasabi nila, hindi libo ang tao mamamatay. Maaaring tayo ipamata. Pero kung pinangahawakan natin ang pangako ng ating Panginoon, hindi tayo magkailangan na sumunod sa ating Panginoon. We should be social engineering teachers and teachers. Magalangan, maging gawa sa atin ng mga ipinapangalan ng mga anak ng Diyos, ng mga ministro ng ating Panginoon. Yung mga nagtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos. Sino pa wala sa atin? No? Hindi sila nangangaral para lang maitaas sila. Karoon sila ng pera. Alis sa ibang sekta, ganito. Pero paano, di mawawala ang salita ng Panginoon. Sa pamagitan, noon ng mga profeta, ngayon naman yung mga mangangaral ng ating Panginoon. Yung mga tunay na mangangaral. Kapag tayo nakalaan, na kailangan panghawakan at matibay ang ating mga kaluluwa. Absolutely around those. Kaya naman ang nangyayari. Sabi ko pa niya sa pang-lima, in spite of the value of the soul, many people are indifferent towards it. Maraming nagpapagaya. Sa kanilang kahalagahan ng kaluluwa, marami pa rin tao ang nagpapagaya. Baka isa tayo doon. Na pinapapabayaan natin yung ating tayo sa isang kaluluwa. Ano na ba yung isang professor ng psychology? Si Ruth Smith. Ano siya? Nagtanak siya ng survey. Sa kanyang pag-aaral. Yung patungkol sa personal value ng tao. Ano siya ng 160,000 na tao. Pinagana ito, tanongin niya. Isa yung mga tanong niya sa mga kanyang kinausap. Yung unang tanong niya, from your experience, what would you say are the most important things to you? At yung pangalawa, what sort of thing means
most of you. Kayo na bahala magkaroon. What things are you most interested in? At yung pang-apat, what things do you care about most? Ano niya ito yung resepta? Inan niya sa percentage. 56% stated economic security. Yung ano daw, karoon siya ng maraming kayamanan. Doon sa 46% sabi na stated home and family life. Magkaroon ng bahay at magkaroon ng pamilya. Yung mga nangyayikap ng tao, sa 150,000. Doon sa 50% naman sabi na stated liberty and freedom. 46%, 75%. At 20% sabi naman na world peace, kapayapaan ng mundo. At yung 10% sabi niya innovation. At yung 8% stated religion. Meron 4% decency and morality. At yung 2% being a good citizen. Alam mo, nakakalawang decision, no? 56% ng mga tao, ang kanilang mga kaisipan, yung mga pagkayaman lang sa mundo ito. At 2% lang ang maging mabuti mamamayan. Ang tao na, talagang yun na yung way ng buhay ng tao na. Ay, sino hindi mag-usap kasi hindi kita mo. Kaya lagi ang kanilang nasa kumambigay. Minsan mong may patungkol sa kalawagan ng Diyos. Nakakala, di ba? Kasi nilid natin yung mga tao eh. Minsan makakulay ka nila sa kanilang mga pag-iigitan, sa mga pangarap sa buhay, sa mga utang, sa mga bahay na hindi nabayaran, di ba? Hindi sa sakyan. Oo, ganyan. Ang usapan ng mga tao, hindi mo yung nasabi. Sana, hindi mangyari sa atin yung mangyari sa Pagloma. Wala nga lang ganyan. Buti na sa kanila. Galing yan. Iba yung iba para sabi na nila eh. Titigas kasi ng ulo nila. Diba? Pero may wala ang mga sa atin. Baka nandiyan na rin ang puso natin. Bago na tayo Kristiyano, yung puso natin at nakayawanan na rin ang puso nito. Pinababayaan rin natin yung ating kaluluwa. Diba? Inay tayo, kasama tayo sa 56%, hindi nyo nakakalik sa ating tesma. Kaya hindi na nangyari pa rin yun. Kaya na, ano sabi ng ating Panginoon sa Romans 12:15? Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng pinapagpilit niya. Ibig sabihin yung buhay ng tao ay hindi lang sa kasaganaan ng mga bagay na pinapagpilit niya sa mundo ito. Hindi yung totoong buhay. Kung mayaman ka na, wala na kayo ang Panginoon, anong tayo sa inyong buhay? Pagkat iiwalan mo lang naman yung bagay yun eh. Ano sabi ni Hope? Hubag. At wala sa salit, di ba? Wala sa alam. Ganun din babalik ako sa Panginoon. May sino magdadala sa hindi ng ayaman pagkain na tayo. Wala. Di ba? Kahit ibigin mo doon sa mga sa buhay, isama mo sa mabangin yung aking kayamanan. Swerte ka, sabihin mo. Alam mo kayo, di ba? Wala kang magdadala sa palis mo rito. Kaya nang sabi sa Matthew 6:3, unahin mo muna ang kanyang kahalian. Di ba? At lahat ng mga bagay idaragat sa iyo ng Panginoon. Hindi ba pangako ng Diyos eh? Ito hindi mo yung buhay ang ating Panginoon. Parang idaragat ng Diyos yung inyong pangangailangan. Ha? Laging kulang. Yun yung sabi ng mga tao. Pag lumaki ang sahod, lumaki rin ang gastos, ibibigay na lahat, kulang pa rin. Yun yung mga tao yun eh. Iba eh, naka-iwas ang dati sa balik na kahiga, ngayon nasa kama na, hindi pa naging kontento, di ba? Ang buhay na tao ng kontento, kung wala ang ating Panginoon. Kaya nasabi, hanapin niyo muna ang kanyang kabarhasiyan sa kanyang kahalian. Lahat ng bagay dalagal ng ating Panginoon sa atin. Ano ba nasabi sa pangaling enhancing the soul is we hope to Jesus as
our example. Meron pala tayong halimbawa na pag-iingat ng kaluluwa. Yung ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon, ano sabi niya doon sa Luke, chapter 2:49, He was the Father's business at an early age. Ito yung bata pa ng ating Panginoon. Nasa kanya lang puso sa tuwing kanyang ama. Na nagsuko sa kanya, di ba? Lagi siya nasa dito, pinagalitan natin yung kanyang tapos si Maria, sinursi sa kanya, kasi hinahanap siya. Kasi napunta sila sa, umuwi sila. Akala naman kanyang magulang, sama nila, wala ko nila. Yun yung ating Panginoon nandun sa templo. Doon siya ng mga kalaki. Hindi niyo pala sabi na ito yung dapat kong paglalahat yung bahay ng aking ama. Kaya dapat kaya tayo. Wala tayong access, no? Sa pagkat na bahay ka ng bahay. Hindi tayo nag-iisip, access na sa tablet. Wala akong gana na yun. Pero ang ating Panginoon, hindi. Yun yung business niya. Sa buong bulan na bata pa lang siya, nais siyang mamalagi sa bahay ng kanyang ama. Yun yung halimbawa ng ating Panginoon eh. At ang ating Panginoon, it was his first to worship, no? Nasa kanya ng puso natin sumamba sa kanyang ama. Lucas 4:16, no? Hindi niya lagi niyang ginagawa, sambahin ng kanyang ama. At ang sabi niya, he prayed. Lagi siyang nanalangin. Kaya yung pag-iingat ng ating mga kaluluwa, under our soul, kailangan niyo panalangin. Alam niyo, ating Panginoon ang halimbawa ng panalangin, sa gutok, sa pagkakahimik at maggalot siyang nananalangin. Mahali ka kasi wala kong ganyan. Mga yung 10 minutes lang, natatagalan na tayo, o tulog na. Pero yung ating Panginoon, maggalot siyang nananalangin. Kasi gusto niyang ingatan yung mismo ibinigay ng Diyos sa kanya. Pagkakita ng panalangin. Diba? Hindi niya pinagawa ng panalangin yung komunikasyon niya sa kanyang ama. Kasi mabigat yung gagawin niya eh. Mabigat yung ginagawa niya. Kaya, bagaman si Diyos, hindi siya nagsawang kalingin ng tulong sa kanyang ama. Ano sabi niya? He was tempted in all points like as we are, but did not sin. Yan yung ating Panginoon. Sa lahat ng aspekto ng buhay, tinukso siya. No? Sinubok siya. Pero sabi ng Biblia, hindi siya nagkasala. Kaya tayo, di ba? Nakabigatin yung mga pagsubok, mga tukso, na napagtatagumpayan pa natin yung mga bagay na yan. Hindi ba tayo nakakagawa ng kasalanan gaya ng ating Panginoon? Iningatan pa natin yung ating kaluluwa. No? Simpleng pagsubok. Hindi tayo nakapigil, di ba? Hindi natin iningatan yung ating kaluluwa. Maaaring magkasala tayo, di ba? Kaya, tingnan natin ang ating Panginoon. Kung tayo sinubok, tingnan natin ang Panginoon yung pagsubok na nangyari sa Kanya. Maaaring wala pa sa kalingkingan. Yung mga pagsubok na dumating sa atin, kumpara sa pagsubok na dinarap ng aming Panginoon. Physical suffering. Tingnan natin yung pagkabako ng ating Panginoon sa pool. Physical suffering. Ang ating karamdaman. Ang karanas tayo. Pero alam niyo yung karamdaman, isang parang niya ng Diyos para lalo tayo makalapit sa Kanya. Kaya kung may lalo pa tayong sakit, huwag tayong balaya sa ating Panginoon. Kapag ang Panginoon lang, may hawak na ating buhay. Kaya kung physical suffering, kung dumating kami sa atin,
Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Sabi niya, if your heart lives with sorrow, remember Christ. Tumami si Jesus. Diba? Napaka-exing yun Verse ko lang ng Biblia. John 10:30. Tumami si Jesus. Alam niyo kung kayo, makakaranas kayo ng mga pagsubok, iiyak kayo, tumatamas kayo dahil ito ng pagsubok. Ang ating Panginoon, haranasan niya. No? Dahil pinili ng ating Panginoon, makakaranas siya ng mga pagsubok. Maaaring luluha ka. Bato, luha ng bato. Sasayangin ang luha dahil na sa pag-ibig. Pag-ibig siya hindi Kristiyano. Kaya nabasa rin niya, have friends, forsake nyo. Hindi mo ka ba ng iyong mga kaibigan dahil sa ating Panginoon? Tingnan mo ang ating Panginoon. Iniwan siya ang kanyang mga nalagyan, di ba? Ang mga pinagaling niya. Lugar na din sa kanya sa nalasaling mo, sana mapanan na pumapakita sa pangalan ng Panginoon. Sila rin yung sumigaw ako si Sakun. Diba? Ikaw ay nawalan ka lang ng kaibigan. Parang nawalan ka na ng anong tawag dito? Nataka ka na namatayan. Diba? Inawalan na kayo yung girlfriend. Dahil ikaw ay iyak ka na ng iyak. No? Pero kasi sa Kristiyano, huwag natin iiyakan yun. No? May boyfriend tayo. Hindi Kristiyano, huwag natin iiyakan. Iiyakan natin yung ating kaluluwa. Diba lang, laganan natin ito. Huwag natin pabayaan sa pagkasin ng nais ng Diyos natin. Inatan mo ang iyong puso sapagkat sa iyong buhay. Kaya nga, ano ba sabi niya sa mga by giving up the struggle and pag-truth versus error, kung mag-struggle ka ba sa katotohanan, maaaring na yung mga nakakakay ka na sa maling katuruan, mga ganyan Pero ating Panginoon, kung ano yung turo niya, pinalaban din siya, di ba? Pero napitis niyang nalaban na ipagtanggol ng katotohanan. Kaya nga sa atin ito, handle our soul. Handle our soul. Sapagkat ito yung isang araw babalik sa ating Panginoon. Sabi mo kami na ayaw natin na ito yung maisilipin sa Diyos na wasak, sira, hindi na pwedeng pakinabangan. Ngayon mayroong konsolasyon sa buhay natin ito. Ang ating kaluluwa, hindi natin minamahal, hindi natin iniingatan. Ilapit natin sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos pinahalagahan ang kaluluwa niya. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ng halimbawa ang mga tao para pag-ingatan ang kanyang kaluluwa. Pinahalagahan ito ng Diyos, so papahalagahan mo rin. Isang pagsubok, ingatan mo yan. Mawag kang natisot. Pagkasabi na sa panahon darating, marami ng mga titisot. Mga danapak, magkakanuluan sa isa't isa. Pero sana hindi mangyari sa atin yun. Sapagkat iniingatan natin yung kaisa-isa nating kaluluwa na siya mahaharap sa ating Panginoon. Hindi mo magiging kasama yung nanay mo para ipagtanggol ka. Kaluluwa yan, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ingatan mo. At kung ingatan mo yan, tatanggapin niya ng Panginoon. Napasok ka sa kabilang buhay. Pinagahanda yan ng Diyos sa kabilang buhay. Isang napakagandang tahanan. Diba? Kung ang tahanan mo dito sa lupa ay wala buo, walang dikdik. Pero ang Diyos, yung bahay na ibibigay sa iyo kompleto, napakaganda. Kaya napakasarap isipin yung bagay na yun. Kaya nga, ang Panginoon hindi pa sa buhay, maaaring ikaw mismo hindi mo pa pinagahanda na mapagahanan ng iyong kaluluwa sa kabilang buhay. Kaya ngayon talagang ipaghanda mo na yan. Kung parang yung Diyos nagahanda para sa iyo,
ikaw lang yung sana'y naghahanap para maging karapat-dapat sa doon sa kanilang buhay. Kaya ngayon, isay natin sa hapong ito, happy with care our soul. Ginagawa na ba natin yun mga inamahal? Kung hindi pa, yan ang paalala ng Diyos sa atin sa hapong ito. Our soul is so precious to our Lord. Ayaw na itong babalik sa Kanya na wasakan sila. Dapat hindi naingatan sapagkat ito ang dinadaluyan ng buhay. Sige po. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mensahe na ating muling napakinggan na ay ipapalat na yung mahati sa kayo. Pamahagay ko rin is nagdating na nalangin. Dinutulong ang aming mga salamat sa Panginoon na yung mga salita na tuloy na ihayang sa aming kalasinan. Salamat po Panginoon na dinutuluan ng Panginoon. Paano namin maminadam at nakikita namin talo po Panginoon. Kaya aming ang Diyos, salamat po muli na ang maghapon ay pinagpala sa Panginoon. Dahil namin ang Diyos na lahat na aming kapatid sa pagkakapon ay salamat. Bakit Panginoon sa patuloy namin pagsunod sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya ang Diyos, salamat muli sa lahat ng mga pagpapalagay na pinagpapalagay sa amin sa buong hapon. Salamat namin Panginoon na sa muli namin pag-imaywalay ang samantala na wala yung sa mali ng pagkawal sa Panginoon. Ang lahat ng aming gawin muli sa kong lingway. Hindi pa rin ingatan kami na nakapagpapalagay sa iyo. Salamat namin Panginoon ang lahat ng mga kaya na yung pinagpalagay sa amin dahil ang lahat na ito amin na pinagpasalamatan sa iyo at pinapaabot sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.